Last December 2023, nakuha namin itong sanlang tirang bahay na nakita namin online. Natatandaan ko noon, sobrang dami ng mga nakita namin sanlang tira na nakapost online. Tapos umabot yata ng mga 5 or 6 yung mismong tinignan talaga namin yung bahay ng personal. At lahat ng pinuntahan namin mga bahay ay may potential talaga na maaaring makuha namin. Sadyang hindi lang siguro kami para doon kasi may mga iba kaming mga sinasaalang-alang sa paggawa ng sanlang tira. 5 years ago, nag-decide kami na maghanap ng maliit na bahay na marerentahan para naman makasama namin yung mama namin. At bilang someone na merong pangarap, sabi ko noon hindi pwedeng pangmatagalan ay nangungupahan lang kami. Kaya sabi ko I need to do something para matapos na kami sa nagre-renta phase ng buhay namin na yun. At syempre magagawa lang yun kung meron tayong matinding dedication sa ginagawa natin, sa trabaho, sa pag-iipon, and syempre with the guidance of the Lord. Bundle na talaga yung dalawang bagay na yun. Yung meron kang Lord sa buhay mo at saka yung meron kang effort na ginagawa para sa dreams mo. Kung tatanungin, worth it ba itong sanlang tira na worth 160k na nakuha namin? Ang sagot ay oo. Kasi una, may sariling ilaw. Pangalawa, may sariling tubig. Bagay na hindi kami mahihirapan sa pagbayad ng bills every month. Bukod pa doon ay mamomonitor talaga namin kung ano yung paggamit namin ng tubig at kuryente. Dahil kami lang naman yung gumagamit ng kontador. May sariling palikuran na rin siya or CR. Tapos meron na ding lababo. Mga bagay na mahalaga talaga sa isang bahay. Hindi siya ganun kalakihan pero kung ikukumpara doon sa pinanggalingan namin na house for rent ay masasabi kong mas malaki ito kumpara doon. Isa rin sa nagustuhan namin sa sanlang tirang bahay na ito, hindi siya liblib. Malapit kami sa mga public places, tapos malapit din kami sa palengke, malapit kami sa terminal. Mga bagay na nakakapagpagaan sa buhay-buhay. Napili din namin ito na sanlang tira. Hindi siya prone sa baha kasi ang nakuha naming location ay mataas na area siya. Naalala ko noon yung nagre-renta pa lang kami. Talagang lagi na problema si mama kapag sasapit yung tag-ulan. Paano ba naman yung bubong kasi noon is ready na talaga for renovate. Gawa ng madami na siyang butas. Kaya naman pag naulan talaga, kahit nasa mataas na area din kami noon, para kami laging nasasalanta ng ulan, hindi ng bagyo. Kasi ulan pa lang, grabe na yung dami ng tulo sa bubungan. Kaya naging eye-opener yun sa akin na kailangan ko talagang gumawa ng paraan para makaalis kami doon at makakuha ng better naman na matutuluyan. Yung hindi na mag-aalala tuwing sasapit ng tag-ulan, yung makakakain na kami ng sabay-sabay nang hindi kami nagsisiksikan, yung dilipas yung oras na pwede palang hindi namin makita yung isa't isa kahit nasa iisang bahay lang kami. Gawa nga ng kumpara sa ninrentahan namin noon, mas malaki talaga yung sa ngayon. Kasi meron siyang terrace, meron din siyang aisle na kung saan pwede mag-stay yung bawat isa sa gusto nilang pag-stayan. Ito na nga rin yung look niya sa umaga naman kasi yung unang mga clip na pinakita ko is gabi yun. Bale, ito din pala yung view pag akyat namin ng hagdan mula sa may gate. Dito madalas nakatambay sila mama at ate, nagkakape sila ng sabay dyan every morning kasi sarap daw yung simoy ng hangin, presko. Bagay na hindi nga nila ako kabanding pag ganong ganap kasi hindi talaga ako nagkakape gawa ng acid ko. Ito naman yung bird's eye view kapag naakyat mo na yung hagdan mula sa gate. Tapos ito meron siyang aisle, ito yung tinutukoy ko na aisle. Daanan lang siya, papunta sa CR, terrace, lababo. At ito sa isang room. Ito na nga rin yung itsura ng nag-iisang kwarto sa sanlang tirang bahay na ito. Malaki din naman siya at sanay naman kami sa hirap. Kaya dito na lang kami mag-share ng tutulugan namin. Diyan sa corner na yan tutulog yung ate ko tsaka yung anak niya. Tapos dito naman si Jo Marie. Minsan ako. Madami talaga kaming bagay na pinag-sharean nito ni Jom kasi kami yung parang closest sa magkakapatid. Mula dyan sa higaan nila ate at ng baby niya, dito naman sa tabi nun, yung maliit na tibirak namin. Yung tibirak na yan, gawa pa yan ni mama. Kinumpunin niya lang yung sa sarili niya. Sa kabilang corner pala, sa tabi ng higaan ni Jom, doon naman yung higaan ni mama. Hindi ko na pala nasama sa pag-video ko na to. Dito naman, paglabas ng kwarto, ito naman yung view. Diyan yung lababo. Katabi na din yan yung magiging lutuan namin.
Tapos ito naman yung terrace na nagsilbi ng kusina namin dahil tabi na din siya ng lababo at ng lutuan namin. So nagdesisyon kami na dito na lang din kami kakain. Bagay na nakakatuwa kasi yung look dito para ka lang nasa probinsya. Puro puno yung makikita mo dahil nasa taas nga kami. Bali, second floor lang din pala itong nakuha namin. Yung nasa baba, yun yung mismong owner ng bahay na to. Ito na rin pala yung itsura naman sa may kabilang side. Tapos ito yung talikuran or yung CR. Habang hina-house tour ko nga to, tuwan-tuwa talaga yung puso ko. Kasi sabi ko, hindi ko ma-imagine na magagawa ko pala yung bagay na to na mula sa nagre-renta kami sa maliit na bahay ay makakuha ko ng sanlang tira na matutuloyan namin na mas komportable na kaming kumilos, mas komportable na kaming matulog. Alam kong para sa iba maliit na bagay to pero sa kagaya ng pamumuhay namin, sobrang laking bagay na nung ganito. Syempre, lahat ng natatamasa namin, maliit man yan o malaki, lagi ko talagang pinagpapasalamat kay Lord. Kaya wish ko sa sarili ko maging good health para makatulong sa pamilya ko. Ayan yung dalawa kong kapatid. Iniisip ano bang plano nila sa buhay nila. Charot. O siya, bukas ulit.